Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ka arestuhin kung walang ebidensya laban sa'yo! Hayop ka! Wala kang kasing sama! Dugo ng demonyo ang dumadaloy sa mga ugat mo! Dapat ka ring mamatay! Walang kapatawaran ang kahayupan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay? Papaano tatanggapin ng isang padre de pamilya ang balitang pinaslan ang kanyang asawang siyang dahilan kung bakit siya ay nagsisikap sa ibang bansa? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Walang Kapatawaran ang Kahayupan Mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Wow naman, Perry. Nung nakaraang sweldo natin, gintong kwintas ang binili mo para sa mismo. Ngayon, mamahaling relo. Para din kay Mrs. Julio. Pa, Isa-isa ko nang binibili mga pasalubong ko sa kanya para matuwa siya pag uwi ko. mahal na mahal mong misis mo, no? Oo naman. Kaya nga nagtitiis ako ng lungkot dito sa ibang bansa para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking mag-ina. Sila ang lahat-lahat sa buhay ko, pre. Ako rin eh. Sa totoo lang, ayoko magtrabaho dito sa Dubai. Pero sobra pa sa tripleng sweldo, kaya tinanggap ko na rin. Yun nga lang, malungkot. Pare-parehong lungkot na tinitiis natin mga OFW. Pero ganun talaga eh. Pag mahal mo pamilya mo, kailangan magsakripisyo ka. Yan na lang din ang iniisip ko. At least, pag medyo nakaipon na kami, mahaba ng panahong magkakasama kami parati. At doon na lang siguro namin susundan ang anak namin. Kumusta na kaya ang aking anak at apo? Halos 2 linggo akong hindi nakadalaw sa kanila. Marami din kasi akong ginagawa. May tindahan pa ako. Kasi naman itong si Lenny, katigas ng ulo. Sabi ko kumuha na siya ng katulong. Abay, huwag na raw. Sayang daw ang ipapasweldo.
Hindi raw kaya siya nasa Dubai ang asawa niya si Perry, magiging maluon siya. Oh, ito na pala ako sa bahay nila. Bakit nakaangat ang kanilang gate? Oh, Diyos ko. Bakit bigla akong kinabahan ng ganito? Mama! Para boses yun ang apo ko At umiiyak siya. Abay, bakit kaya? Iris! Mama! Iris, apo! Buksan mo itong pinto! Iris! Iris! Buksan mo itong pinto! Ako ito, ang lola mo! Iris! Oh, Diyos ko, ano bang gagawin ko? Parang hindi ako narinig ng aking apo. Hindi ko naman mabuksan itong pinto. Mga kapitbahay! Tulong! Tulungan niyo ako! Mga kapitbahay! Manang, bakit Ano bang problema? Umiiyak ang apo ko sa loob. Hindi ko naman mabuksan tong pinto. Hindi ko alam kung ano nangyari sa anak at apo ko. Tulungan niyo ako! Buksan natin ang pinto! Distrong kayo na lang po natin ang pinto. Oo nga! Sadya ka na lang, baka kung anong nangyari sa loob. Sige, sige. Distro kayo na lang. Tabi po kayo dyan. Tatadyakan ko na lang. Oh, Lola! ayan o, bukas na, nanay. Iris! Apo! Lola, nandito po ako! Nandito po ako sa kusina, Lola! Oh, Diyos ko! Narito si Mama! Ano nangyari? Bakit duguan ang mama mo? Lenny! Anak ko! Ano ba ito? Ating gabi, may tumatawag sa cellphone ko. Hello? Perry! Perry, pasensya ka na. Tumawag ako ng ganitong oras. Nay, bakit to ganyan boses nyo? Bakit umiiyak kayo? Umuwi ka muna dito sa Pilipinas. Ang asawa mo, patay na! Hindi totoo yan, Nay. Sabihin nyo sa akin, nagbibiro lang kayo. Hindi totoong patay na si Lenny. Hindi totoo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lenny, anak. Napakasakit na nangyaring ito sa'yo. Sino ang demonyong pumatay sa iyo? Sino? Nakikiramay po ako. Salamat po. Sargento Remy. Ako yung investigador sa kaso nung pagkamatay ng anak niyo. Sarento, sana naman mahuli niyo agad yung may kagagawa nito. Napakawalang puso niya kung sino man siya. Isang babaeng walang kalaban-laban. Ginilitan niya ng leeg. Oo nga po. Pero pasalamat na rin po tayo dahil hindi idinamay ang inyong apo. Ang kwento po ng apo ko, naroon ho siya sa kabilang kwarto. Pagising daw niya ng umaga, nakita niya nakahandusay na sa kusina ang mama niya. Patay na. May kasamaan ho ba ng loob ang anak ninyo? Sarento, mabait ho yan. Wala ho siyang kaaway. Kaya ako man ho'y nagtataka. Ano ba ang pwede maging motibo para patayin ang anak ko?
Naipaalam na ho ba ninyo sa inyong manugang ang nangyari doon sa kanyang asawa? Oo, alam na ho ni Perry. Uuwi daw ho siya kaagad. Magiging napakasakit ho nito sa manugang ko. Mahal na mahal ho niya ang anak ko. Ayun ang papa mo, Iris. Tawagin mo. Papa! Papa! Anak! Papa! Anak! Papa! Wala na si Mama. Patay na Mama ko. Wala nang mama mo. Iniwan na tayo. Pinatay po siya. Salbay ang pumatay kay Mama. Salbay siya. Yan natin ang katarungan ang nangyari sa mama mo, anak. Pinapangako ko. Magbabayad ang pumatay sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Perry, narito na tayo sa punerarya. Nasa second floor ang burol ng asawa mo sa panggit ng pinto. Parang nangangatog ang mga tuhod ko, Nay. Parang hindi ko kayang makita ang bangkay ng asawa ko. Lakasan mo ang loob mo. Habang
Tumating na yung manugang nyo. Oo, Sorrento. Dumating na ho siya. Pwede ko ba siyang makausap? Sorrento, kung pwede ho sana, bumalik na lamang ho kayo. Nagpapahinga ho kasi ang manugang ko. Ah, okay. O kaya naman ho, mamayang gabi yun, naroon ho siya sa funeral chapel. Doon na lamang ho niya siya puntahan. May maliit na kwarto naman ho yung chapel. Doon yun lamang ho siya kausapin. Okay, sige po. Naintindihan ko. Doon ko na lang ho siya pupuntahan sa punerarya mamaya. Papa, paano po yan? Wala na akong mama. Sino mag-aatid sa akin sa school? Anak, Sino magtuturo sa akin sa paggawa ng assignment? Sino mag-ahanda ng baon ko? parehong masakit sa atin ang nangyari. Yan ang laging itinatanong sa akin ng apo ko, Perry. Sabi ko naman sa kanya, narito pa naman ang lola. Narinig mo yun? Nariyan pa naman ang lola mo. Esther Perry, kung papayag ka, ang gusto ko sanang mangyari, dito na lang muna sa akin ang apo ko. Kaya ko naman siyang alagaan. Yan din ho sana ang gusto kong ipakiusap sa inyo, Nay. Dito muna si Irish. Hindi pa rin po ipinagagalaw ng sokong loob ng bahay namin. Naghahanap pa raw sila ng anuman na pwedeng maging lead sa paglutas ng kaso. Pag nahuli ang pumatay kay Mama, dapat sa kanya patayin din! Batya! Batya! Oo, anak. Pagbabayarin natin kung sino man ang kriminal na pumatay sa mama mo. Pinapangako ko sa'yo. Hindi ako titigil hanggat hindi nahuhuli ang hayop na kriminal na yon. Ano ang posibleng motibo sa pagpaslang sa asawa ni Perry? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, at si Susan Robles sa papel na Delia. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo
ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ka arestuhin kung walang ebidensya laban sa'yo! Hayop ka! Wala kang kasing sama! Dugo ng demonyo ang dumadaloy sa mga ugat mo! Dapat ka ring mamatay! Walang kapatawaran ang kahiyupan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Walang Kapatawaran ang Kahayupan Mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Kaya mo na ulit pumasok dito sa bahay niyo? Sige, Sargento. Kakayanin ko. Alam ko magiging mahirap para sa yung balik-balikan yung lugar na to. Kasi nga, marami kayong magandang alaala dito. Pero dito din nangyari yung pinakamapait na trahedya sa pamilya mo. Nagpapakatatago ako, Sargento. Para sa anak na naiwan sa akin ang asawa ko. Oh, bubuksan ko ng pinto, ha? Okay lang? Sorry. Kailangan mo pagdaanan ng ganito. Gusto ko kasi kasama ka namin pag pumapasok kami dito sa bahay niyo kung saan napatay yung misis mo. Siya nga pala. Last time na nag-imbestiga kami dito, may nakita kaming photo album doon sa ibabaw ng built-in cabinet. Photo album? Oo. Ito, dala ko yung dalawang litrato na kumuha ng atensyon ko. Tingnan mo. Kilala mo ba yung mga nasa picture na ito? Kilala ko ang babae nga na nakatupis. Yun o yung misis ko. O itong naka-swimming trunk na lalaki? Ex-boyfriend ho siya ng asawa ko. Oo nga pala. Galit na galit ang lalaki niya noon kay Lenny. Nagbanta siya na balang araw daw gaganti siya sa ginawa sa kanya na asawa ko.
Ano bang ginawa sa kanya ng asawa mo? Binrek ko ni Lenny ang lalaking yan. At nagpakasal kami. Siguro, itinanim niya sa isip niya ang galit na yon sa asawa ko. At ngayon siya gumante. Taga rito lang din ba siya? Taga kabilang barangay. Ano pangalan ng lalaking ito? Bakit niyo ko tinatanong? Suspect ko ba siya? Sa pag-iimbestiga ng isang kaso, lahat ng taong nagkaroon ng kaugnayan sa biktima, tinuturing namin siyang person of interest. Tulad ng sinabi mo kanina, posible nga nagtanim siya ng malalim na galit sa misis mo. At ngayon niya isinagawa yung paghihiganti. Kaya gusto kong malaman kung anong pangalan niya. Jomar ho ang pangalan niya, Sargento. Jomar San Jose. Sabi dito sa dyaryo, wala pa rin daw na-arrestong suspect sa pagkamatay ni Lenny. Ang hirap siguro ng pakiramdam ni Perry sa nangyari. Sandali! Pulis ako. Ay, Dito ba nakatira si Jomar San Jose? ako ho yun. Bakit po? Iimbitahan ka lang namin sa headquarters. May mga itatanong lang kami sa'yo. Tungkol ho ba sa pagkamatay ng asawa ng isang OFW dyan sa kabilang barangay? Wala pa nga akong tinatanong. Bakit nag-speculate ka na? Kasi ho, Wala akong warrant of arrest para sa'yo, Jomar. Kaya imbitasyon lang ito. Pwede mong paunlakan. Pwede mo rin tanggihan. Pero kung tatanggi ka, titibay ang hinala ko na baka sangkot ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pagmahal mo ang isang taong nawala, maraming mumunting bagay na magpapaalala sa iyo sa kanya. Ako, Nay. Oras-oras naalala ko si Lenny. Malapit na tayo magpa 40 days sa kanya pero lalong kumikirot ang nararamdaman ko. Pareho tayo. Alam mo bang sa simpleng paghuhugas ko ng mga pinggan at baso, naalala ko asawa mo? Siya kasi ang nagturo sa akin ng smart dishwashing gel na lang mang daw ang gamitin ko. Parang naririnig ko pa ang boses niya. Siya ka ho pala. Eto, ngayon lang, nag-text si Sargento Remy. Oh, ano sabi? Inimbitahan daw ho niya sa police headquarters ang dating boyfriend ng asawa ko. Si Jomar? Opo. May tinitignan daw silang anggulo na baka sangkot ito sa nangyari kay Lenny. Kasi Onay, kung natatandaan niyo, noon hong i-break siya ni Lenny, galit na galito si Jomar at nagbantang gagantihan niya balang araw ang asawa ko. Abay, baka nga. Hayop siyang lalaki siya. Hindi imposible yun. Kasi taga-riyan lang siya sa kabilang barangay. Jomar,
Inimbitahan ka namin dito sa headquarters dahil sa krimeng nangyari sa kabilang barangay. At dating kasintahan mo pa yung biktima. Oo, Sargento. Pero inaamin ko, sige, dati ko ang kasintahan si Lenny. Base sa nakalap kong impormasyon, masyado ka raw nasaktan nung i-break ka nun ng biktima dahil sa ibang lalaki. At nagbanta ka raw. Uy, nasaktan nga ako, pero matagal na yun. Ang matagal na sugat, pwedeng maging mitya ng isang krimen. Sa ibang tao siguro. Pero sa akin, nakakalimutan ko na yun. Hindi totoo yan. Hindi mo pa rin nakalimutan ang biktima. Patunay na hanggang ngayon, binata ka pa rin. O ibang usapin ang hindi ko pag-aasawa. Hindi niyo ako pwedeng idiin sa kasong ito dahil lamang sa naging kasintahan ko ang biktima. Pero nagbanta ka nun. 10 taon na nakalipas mula noon. Sobra ka nasaktan. At kahit 10 taon na yung nagdaan, pwedeng dala-dala mo pa rin yung kirot na iniwan nun sa'yo. Sige, aaminin ko. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang sugat. Pero hindi lahat ng nasusugatan nagiging marahas. Oo nga, nagbanta ako. Pero bugso lang yun ang galit. Iba yung pagbabanta kaysa aktwal na ginawa. Lenny, anak. Kahit na mag-asawa ka na, hindi ko inalis ang malaking litrato mong ito dito sa kwarto namin nang nasira mong ama. Kasi nang mamatay ang tatay mo, ikaw ang nagpalakas ang loob ko. Pero maaga ka rin pala mawawala. Kung sino man ang pumatay sa'yo, pinapangako ko, magbabayad siya. Magbabayad siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Perry, sinama namin sa listahan ng mga person of interest si Jomar. Inimbitahan namin siya dito sa headquarters pero todo tanggi siya. Si Jomar ho, Sargento, ay ex ng asawa ko. Naisip ko, kung isinama niyo siya sa mga person of interest, siguro pwede ring isama ang ex-girlfriend ko. Ex-girlfriend mo? Pareho kami ng asawa ko na may kasintahan noon. Nang magkakilala ho kami, naramdaman namin na kami ang dapat na magkatuluyan. Kaya sabay kami nakipag-break sa mga karelasyon namin. Bakit? Nagbanta rin ba ang ex-girlfriend mo? Oo. May mga kapatid ho siyang siga-siga. At isang kaibigan namin ang nag-warning sa akin na mag-ingat daw ako dahil may binitiwang salita raw si Rosalie. Oh, Rosalie pangalan. Oo. O ano raw yung binitiwan niya salita? Katulad din ako ng banta ni Jomar na balang araw makagaganti rin siya sa akin sa ginawa ko. Okay. Susulat ko dito sa notebook yung pangalan ng babae niyan. Sigurado nga, dapat imbitahan siya. Sargento, nakikiusap po ako. Gawin niyo ang lahat para mahuling kriminal. Madalas ho, napapanaginipan ko asawa ko. Humihingi siya ng hustisya.
Mahigit 2 buwan na mula nung mangyari ang krimeng hawak ko. Hanggang ngayon, wala pa rin akong malinaw na lead na magtuturo kung sinong kriminal. Kung may mga CCTV lang sanang naka-install sa kapitbahay ng biktima, pwede akong makakuha kahit maliit na lead. Pero walang may CCTV sa magkakapitbahay. Meron ngang gate ang subdivision nila pero wala namang security guard. Ay, nako. Pinahihirapan ako ng kasong ito. Nay, parang pinanghihinaan ako ng loob. Kasi hanggang ngayon wala pa rin maiturong suspect ang mga pulis. Kaya pag ganitong nasa harap ako ng puntod ng asawa ko, nagsasorry ako sa kanya. Kasi parang walang mananagot sa pagkamatay niya. Huwag tayong mawala ng pag-asa, Perry. Hindi natutulog ang Diyos. Lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Mahigit na hong 2 buwan ang lumipas mula nang patayin si Lenny. Si Sargento Remy na rin ang nagsabi. Minsan daw talagang mahirap maghanap ng hustisya. Miss na miss ko na ang asawa ko, Nay. Kung alam ko lang po, hindi na lang sana ako nagtrabaho sa Dubai. Kung ganito rin lang pala maghihari sa kanya. Wag kang panghinaan ng loob. Ako, pilit ako nagpapakatatag. Muli at muli akong sumusumpa dito sa harap ng puntod ng asawa mo na hindi ako titigil hanggat hindi nahuhuli kung sino ba ang demonyong yun na pumatay sa anak ko. Sino nga kaya ang kriminal? May maaresto kayang suspect na dapat managot sa nangyaring krimen? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, at si Susan Robles sa papel na Delia. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi
ka aarestuhin kung walang ebidensya laban sa'yo! Hayop ka! Wala kang kasing sama! Dugo ng demonyo ang dumadaloy sa mga ugat mo! Dapat ka ring mamatay! Walang kapatawaran ang kahiyupan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Walang Kapatawaran ang Kahayupan Mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Anong kailangan nila? Pulis ako. Ikaw ba si Rosalie? Ay, opo. Ako nga po. Bakit po ba? Siguro naman nabalitaan mong kasong ito. Asawa ng isang OFW ang brutal na pinatay. Oo. Napanood ko sa TV ang balita tungkol dyan. Paprangkahin na kita, ha? Isa ka sa mga kinukonsider namin bilang person of interest. Ako? Ibig niyo bang sabihin? Suspect ako? Dating boyfriend mo ang asawa ng biktima, di ba? Oo. Dati ko ngang nobyo si Perry. Pero bakit ko naman upapatay ng asawa niya? Paano ako masasangkot dyan? Gusto kong malaman mo na isang murder case. Hindi lang yung mga sangkot ang iniimbestigahan ng mga otoridad. Tinatanong din namin kahit yung mga simpleng kakilala. Wala ho akong alam dyan. Yan ho ang unang ginagawa ng isang kriminal. Ang pagsasabi na wala siyang alam. Hindi ho ako kriminal. Pwede ba? Umalis na kayo bago ko kayo mabastos. Hindi ba totoong nagbanta ka ng makipagkalas sa'yo noon ang dating nobyo mo para pakasalan ng biktima? Ano ba? Huwag niyo akong tanungin ng ganyan. Inuulit ko. Wala akong alam dyan. Hindi ako kriminal. Hindi! Huwag kang magwala. Ang ginagawa ko, parte ng aking trabaho. Kasi naman ho, dinadawit niyo ako sa isang krimen na wala akong kinalaman. Hindi kita dinadawit. Nasa proseso pa lang ako para malaman kung dawit ka. Sumusumpa ho ako, ma'am. Wala ho ako kinalaman sa kasong yan. Wala! Lola? Malapit na po dito ang gate ng subdivision namin, di ba? Oo, Iris, tama ka. Malapit nga dito ang gate, papunta sa subdivision nyo. Mot, tuwing napapadaan ako dito, Apo, parang gusto kong maiyak.
Naalala ko pa na dinadalaw ko kayo ng mama mo sa bahay niyo. Ay, Lola, kilala ko po ang lalaking yun. Sinong lalaki? Ayun po, yung nakabike. Ayun, pumasok na po siya sa gate. Teka, sino ba ang lalaking yun? Siya po naglinis ng mga damo sa may harap ng bahay namin bago napatay si Mama. Ay, Diyos ko. Baka may kinalaman ng lalaking yun na sinasabi ng apo ko. Apo, halika. Bilis. Sasakay tayo ng tricycle. Saan pa tayo pupunta? Bakit magta-tricycle pa tayo? Yung sinabi mo, yung kamong lalaking yun na nakita mong kausap ng mama mo bago siya napatay, sabihin natin kay Sargento Remy. Baka siya na nga ang kriminal na pumatay sa nanay mo. Ang daming tao dito sa palengke. Aba, ang demonyong si Perry? Teka nga. Perry! Perry, sandali! Rosalie, Ako nga. May pulis na pumunta sa bahay namin. Sinama ako sa presinto at marami silang itinanong sa akin. Bakit pati ako nadamay sa pagkamatay ng asawa mo? nagbanta ka nun, di ba? Oo! Nagbanta nga ako. Pero wala akong ginawa. Isa pa matagal na yun. Kung ano man ang kasalanan ginawa mo sa amin, kinalimutan ko na yun. Pero malay ko. Nasaktan kita. Kaya baka nga gumanti ka. Hanggang ngayon, baluktot ka pa rin mga tuwiran. Hanggang ngayon, conceited ka pa rin. At gusto kong malaman mo, nagpapasalamat akong hindi tayo nagkatuluyan. May nakikita akong mali sa ugali mo. Makasarili ka! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Perry, pinarating ko kay Sargento Remy ang sinabi sa akin ni Iris. Bakit to, Nay? Ano bang sinabi sa inyo ng anak ko? Ang utility man sa inyong subdivision ang nakita niyang huling kausap ng asawa mo bago ito napatay kinabukasan. May tao. Sandali! Magandang hapon ho, Aling Delia. Sargento, kayo ho pala. Inimbitahan na ho namin sa headquarters yung lalaking sinumbong niyo sa amin. Ang gusto ko sana, makaharap niyo siya para makumprontan niyo. Sargento, ano ang balita? Perry, kamong tama, nandito ka. Sumama ka na rin. Habang kinukumprontan niyo sa investigation room si Mang Sixto. Nandun lang kami sa kabila. Panonoodin namin kayo sa pamamagitan ng one-way mirror. May hinahanap kaming palatandaan sa demeanor ng isang taong may ginawang krimen. Sumama ka, Perry. Malakas ang kutob ko. Si Man Sixto na nga ang kriminal na hinahanap natin. Hello? Ano ba? Bakit mo ko tinawagan? Narito ko sa police headquarters. Oo nga, ang kulit mo naman eh. Ikakat ko na itong tawag mo. Baka may makarinig sa pag-uusap natin. Magkaroon pa ng bulilyaso. Sige. Sige na, bye. Lintik. Hanggang dito tinatawagan ako. Perry? Sargento,
Halika na. Kayo pala. Hinahanap ka na ng mother-in-law mo at ang anak mo. Iharap ko na sa inyo si Mang Sixto. Oo. Susunod na ho ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tatlo lang person of interest na sinusundan namin. Pero habang nagtatagal, nararamdaman ko nag-iiba yung tinutungong direksyon ng ginagawa naming investigasyon. Kinungukutuban ako. Lakas ang kutob ko. Ang lakas ng kutob ko magkakaroon ng kakaibang ending ang kasong ito na hawak ko. Perry, Nay? napansin mo ba? Namutla ng husto si Sixto nang kumprontahin natin kanina sa police headquarters. Oo nga ho. Hindi niya malaman kung paano siya makakatwiran. Si Mang Sixto pong kausap ni Mami. Nakita ko po. Tapos naglinis si Mang Sixto sa harap ng bakod ng bahay natin, Papa. Anak, nakita mo ba siyang pumasok sa bahay natin? Hindi po. Kung pumasok man siya o hindi, malalaman na yun ng investigador. Eh, siguro naman may maiiwan siyang fingerprints sa loob ng bahay. Nung unang araw na matagpuan ang bangkay ng asawa mo. Nakita ko dumating ang mga tauhan ng Soko. At nagpahid sila ng kung ano-anong kemikal sa mga doorknob. Sa ibabaw ng lababo, dining table. Kinulan ho ng fingerprints si Man Sixto. Palalaman ho natin kay Sargento Remy kung may magmamatch sa mga fingerprints na nakuha nila sa bahay namin. Gusto kong matapos na ito. At sana, malaman na kung sinong hayop na kriminal na pumatay sa asawa mo. Karina, ano pa? Bakit tumawag ka na naman? Diyos ko naman, masyado ka kasing mainipin. Masyado kang apurado. Oo, darating din tayo sa hinihiling mong yan. Pero maghinay-hinay muna tayo. Delikado pa, mainit pa ang sitwasyon. Dapat matapos muna ang kasong ito. Oo. Yun naman talagang plano natin, hindi pa? Huwag kang mag-alala. Sabi ko naman sa'yo. Siya, sige. Saka na lang ulit tayo mag-usap. May tao. May bisita ako. May kumakatok. Perry, Sargento? Sino ang madalas tumawag kay Perry sa cellphone? Ano ang sadya kay Perry ni Sargento Remy? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, at si Susan Robles.
sa papel na Delia. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang maiinit at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ka arestuhin kung walang ebidensya laban sa'yo! Hayop ka! Wala kang kasing sama! Dugo ng demonyo ang dumadaloy sa mga ugat mo! Dapat ka ring mamatay! Walang kapatawaran ang kahayupan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Sarento, Remy, tuloy ho kayo. Bakit bigla ka namutla? Para ka nakakita ng multo. Hindi naman ho. Medyo nagulat lang ho ako sa pagdating nyo. Kasi kahapon lang naroon kami sa headquarters. Oo nga. Pinuntahan na rin kita para nga ma-update ka tungkol kay Mang Sixto. Ano ho ang tungkol kay Mang Sixto? Umamin na ho ba siya? Siya ba talagang pumatay sa asawa ko? Negative. Negative? Malinaw na naipaliwanag ni Mang Sixto kung nasaan siya ng mga oras na tinatansyang napantay yung misis mo. Hindi rin nagtugma yung fingerprints na nakuha ng Soko sa bahay mo sa fingerprints niya. Kaya, pinakawalan din namin siya. Oh,
Akala ko pa naman. Pero, huwag kang mawala ng pag-asa. Kaming mga investigador, lagi namin iniisip na walang perpektong krimen. Makikilala rin natin siya't mahuhubara ng maskara. Kailangan magmadali ako makauwi. Baka ihatin na ng school bus ang apo ko. Aba, si Jomar makakasalubong ko Nakita rin niya ako. Parang iiwasan niya ako. Jomar! Jomar, sandali! Kayo pala. Alin, Dalia? Bakit namutla ka na makita mo ko? At parang gusto mo pa akong iwasan? Ha? Dahil ba guilty ka? Wala ho akong dapat ikagilty kung ang tinutukoy nyo yung nangyari sa inyong anak. Nasaktan ka ng kalasangkan ng anak ko. At nakarating sa amin na nagbanta kang gagantihan mo siya. May motibo ka para gawan siya ng masama. Totoo, nasaktan ako. At wala akong lalaking hindi masasaktan pag ibinasura siya ng babaeng minahal at pinagtiwalaan niya. Kaya mo siya pinatay. Ganon. Hindi ko ho kayang gawin ang binibintang nyo. Tulad doon na sinabi ko sa mga pulis na nag-imbita sa akin sa headquarters, wala ho akong kinalaman sa pagkamatay ni Lenny. Pero nagbitiw ka ng isang banta. Bugso lang ho yun ang damdamin ng isang lalaking ipinagpalit ng kanyang kasintahan sa ibang lalaki. Pero 10 taon na ho yun eh. Oo nga, 10 taon na. Pero may sugat na hindi gumagaling. Ipagpalagay na po na hindi pa nga gumagaling ang sugat na nilikha ng anak niyo sa puso ko. Pero kung gagawa ho ako ng isang krimen, ang sugat na yun ay lalong magnanaknak. Mahusay ka mga tuwiran, ano? Pero huwag kang makasisiguro. Nakabantay ang mga pulis sa lahat ng kilos mo. Lola, bakit po ang tagal niyo sa palengke? Inihatid na po ako ng school bus. Wala po kayo dito sa bahay. Pasensya na, Iris, ha? Medyo natagalan nga ako. Paano kang nakapasok? Alam ko po kung saan niya iniwan ang duplicate ng susi. Sa ilalim po ng halaman nating palmera. Kaya binuksan ko na po. Salamat naman at alam mo. Medyo natatakot nga po ako Kasi nag-iisa ako dito. Buti na lang po dumating si Papa. Dumating ang papa mo? Opo. Nang dumating po kayo, kaalis lang din po niya. May tumawag kasi kay Papa, kaya nagmamadali siyang umalis. Kaninong cellphone tong nasa ibabaw ng misita? Ay, kay Papa rin po. 2 pong cellphone niya. Siguro po nakalimutan niya kasi nagmamadali po siya. Ay, may tao. Ako na. Magandang hapon, Aling Delia. Sarento Remy, kayo pala. Ali kayo, tuloy. Pwede ko ba kayong makausap ng sarilinan? Sige po. Iris, Apo, doon ka muna sa kwarto, ha? May pag-uusapan lamang kami ni Sarento. Opo, Lola. Sige po, Aling magandang pulis. Sige, batang maliit na maganda rin. Ngayon, Sarento, anong pag-uusapan natin? May bago na bang development sa pagkamatay ng anak ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bigla nang pag-alis mo nun sa Dubai, Perry. Nagulat ang mga kasamahan natin sa trabaho. Mula nun, sinusubaybayan namin sa balita ang kaso ng pagkamatay ng asawa mo.
Wala pa rin linaw ang kaso hanggang ngayon, Julio. Doon sa mga napabalitang suspect, wala pa bang napipin down ng mga investigador? Puro suspect pa lang. Walang makuhang matibay na ebidensya. At kahit isa, walang lumilitaw na testigo. Malinis ang pagkakagawa sa krimen, ano? Oo nga. Alam mo ba, dahil sa nangyari sa mismo, naisip ko hindi na ako babalik sa Dubai. Dito na lang ako sa Pinas. Dito ako maghahanap ng trabaho. Mahirap din kasi kapag walang lalaki sa bahay. Madaling pasukin ng masasamang loob. Tama ka. Kung alam ko lang, sana hindi na rin ako nag-abroad. Pero pasalamat ka pa rin. Hindi idinamay ang anak niyo. Nasa kabilang kwarto raw siya. Kwento ng anak ko sa akin. Pero, alam mo pare, nabasa ko kasi sa dyaryo, parehong ex ninyo ni Lening pangunahing suspect. Parang mahirap paniwalaan na pagkaraan ng 10 taon, ganun pa rin katinding galit nila. Ibig mong sabihin, hindi sila? Ha, pare? Opinion ko lang naman yun. Kung hindi sila, sinong maaaring gumawa nun sa asawa ko? Sabihin mo sa akin, sino? Oh, Jomar. Hinahanap mo raw ako, sabi ng isang kasamahan kong pulis. Oo, Sargento Remy. Sabi niyo kasi, bilang isa sa mga person of interest sa kasong hawak niyo, kailangan magpaalam ako sa inyo sakaling lalabas ako ng Maynila. Oo nga. Para alam ko kung saan ka nandun sakaling kailanganin kita. Saan ba punta mo? May asikasuhin lang ho ako sa probinsya. Tungkol ho sa hatian namin sa mamanahing lupa ng mga kapatid ko. Okay, sige. Pakitext mo na lang ako pag nandito ka na uli sa Maynila. Salamat sa kooperasyon mo. Ay, Sargento Remy, kayo pala. Bumalik na ho ba dito yung manugang nyo? Aba, Aling hindi Delia? pa. Nangungupahan kasi yun na isang maliit na kwarto. Hindi pa rin daw ho niya kayang tira ng bahay nila kung saan napatay ang kanyang asawa. Ito na ho yung cellphone ni Perry na hiniram ko sa inyo. Oo nga pala. Ngayon ko lang naalala na hiniram niyo nga pala yung cellphone na naiwan ng manugang ko. Ano ho bang ginawa niya rito? Konting examination lang po. At pwede ho ba? Huwag niyo nang mabanggit sa kanya na hiniram ko yan sa inyo. Ay, oo, sige ho. Hindi ko na ho sasabihin sa kanya. Pero Sargento, bakit ho ba? Malalaman niyo rin ho. Saka ko na lang ipapaliwanag sa inyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Karina, hello. Mabuti naman na-contact na kita. Kahapon pa ako tawag ng tawag sa'yo, hindi mo naman sinasagot. Kaya itong number mong to ang sinubukan kong tawagan. Pasensya ka na. Naiwan ko kasi ang isang cellphone ko.
Dinalaw ko ang anak ko sa bahay ng biyan ko. Doon ko naiwan eh. Kailan mo ba ako pupuntahan dito sa Laguna? Ang problema kasi sa'yo, masyado kang demanding. Ipinaliwanag ko na sa'yo. Pero ang hirap mo namang umintindi. Delikado nga kung madalas tayong magkikita. Eh bakit ka ba kinakabahan? 3 na ang suspect sa pagpatay sa asawa mo, di ba? Eh dapat madina ang isa sa mga yun. Oh, ano bang problema mo? Oo nga, wala nang problema. Pero pwede ba magpalamig muna tayo? Ay, lagi na lang ganyan ang naririnig ko sa'yo. Puro ka palamig muna, palamig muna. Ibenta mo na kasi yung bahay mo. Ayokong tumira doon. Baka multuhin pa ako ng asawa mo. Wala rin agad basta-basta bibili ng bahay namin. Kasi nga may nangyaring krimen dun. So? Anong plano mo? Pag nagtagal, makakalimutan din ng mga taong nangyari. Saka natin ibenta. For the meantime, easy ka lang muna dyan. Naiinip na kasi ako eh. Sige na. Oh, mamaya ka na lang ulit tumawag. May kumakatok. Bye. Magandang gabi, Perry. Sargento Remy. Kayo pala. Magandang gabi rin ha. Sumama ka sa akin sa headquarters. Sargento, may bagong development mo ba sa kaso? Kilala niyo na ba ang kriminal? Oo. Kilala na namin. Sasama ko sa inyo, Sargento. Gusto kong makita ang pagmumukha ng hayop na kriminal na yun. Magbabayad siya ng mahal sa ginawa niya sa pinakamamahal kong asawa. Huwag mo na kaming dramahan, Perry. Ano ibig niyo sabihin? Bakit masama ang tingin niyo sa akin? May warrant of arrest kami para sa'yo. Tapos ng palabas mo. Sargento Remy, kahit gabing-gabi na pumunta ako rito sa headquarters na matanggap ko ang tawag nyo. Ang sabi ho nyo, na-arresto nyo na yung kriminal. Iharap nyo siya sa akin. Pasensya na po kung medyo natagalan bago namin tuluyang na-pin down ng tunay na kriminal na pumatay sa inyong anak, Aling Delia. Kinakailangan po kasi namin magtipo ng sapat na ebidensya para makapagpalabas ng warrant of arrest para sa suspect. Kailangan po kasing strong and sufficient ang probable cause para makumbinsi ang judge na mag-issue ng warrant of arrest. Una naming naaresto ang taong inupahan nila para patayin ang anak ninyo, Aling Delia. Sinunod namin ang mastermind. Pero hindi namin sila pinagsama sa selda. Wala silang kaluluwa. Basta na lamang silang papatay. Ang dapat sa kanila i-salvage. Hali kayo. Sasamahan ko kayo sa detention cell namin. Oh, Perry! Harapin mo ang biyanan mo. Perry, ikaw. Nay, Ikaw ang nagpapatay sa asawa mo? Hayop ka. Napakasama mo! Ang lakas ng iyak mo na makita mo ang bangkay ng asawa mo. May payakap-yakap ka pa sa ataol nung araw ng libing. Yung pala, ikaw ang may pakana ng lahat! Demonyo ka! Nay, wala silang ebidensya. Ginagawa nila akong fall guy sa kasong ito. Hindi ka arestuhin kung walang ebidensya laban sa'yo! Hayop ka! Wala kang kasing sama! Dugo ng demonyo dumadaloy sa mga ugat mo! Dapat ka ring mamatay dahil walang kapatawaran ang kahayupan mo! Ano ang nagtulak kay Perry upang isagawa ang ganoong karumal-dumal na krimen laban sa kanyang asawa?
nagsigana, Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benamin, Jenaline de la Cruz, at si Susan Robles sa papel na Delia. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ka arestuhin kung walang ebidensya laban sa'yo! Hayop ka! Wala kang kasing sama! Dugo ng demonyo ang dumadaloy sa mga ugat mo! Dapat ka ring mamatay! Walang kapatawaran ang kahayupan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Masama ito. Napanood ko sa TV, inaresto si Perry. Baka ikanta ko ng gagong yun. Anong gagawin ko? Tama. Hindi na ako uuwi sa amin. Malamang naimbestiga na nila si Perry at pinakanta. Diyos ko naman, bakit ngayon pa nangyari to? Bakit ngayon pa? Akala ko wala nang bulilyaso. Miss, Bakit? Sino ka? pulis ako. Aristado ka. May warrant of arrest kami para sa'yo.
Ano ba? Bitiwan mo ako! Ano ba? Huwag mo akong ibosas! Ano ba kasalanan ko? Ano? Ibig niyo pong sabihin, si Papa nagpapatay sa mama ko? Yun ang lumitaw sa pag-iimbestiga ng mga pulis, Irish. Ang papa mo ang nagpapatay sa mama mo. Bad siya! Bakit niya pinatay ang mama ko? Masama siya, Lola. Masama si Papa. Ako man, Masama Apo. siya. Hindi makapaniwala sa natuklasan ng mga pulis. Pero meron silang matibay na ebidensya. Dapat patayin din siya ng mga pulis, Lola. Galit ako sa kanya. Galit na galit ako sa kanya. Masama siya. Dapat patayin din siya. Sandali kaming nalito sa kaso mo, Perry. Muntik mo nang mailigaw yung takbo ng investigasyon. Nasa Dubai ako nang mapatay ang asawa ko, Sargento. Hindi ninyo ko maididiin sa kasong ito. Kaya nga hindi ko inisip na maaaring sangkot ka. Pero walang perpektong krimen. Lahat nag-iiwan ng bakas para matrace kung sinong kriminal. Ano ibig niyo sabihin? Noong nakaraang linggo, naimbitahan ako sa kasal ng anak ng aming hepes sa Laguna. At aksidente namang nakita kita sa isang mall malapit sa may simbahan. May kasama kang isang magandang babae. At naisip ko, sa isang lalaking kamamatay lang ng asawa, hindi normal na meron ka agad ka-date. Doon ako nagumpisang magduda sa'yo. Sargento? Oo. At nasundan pa ang mga pamumutla kapag inaabutan kitang may kausap sa cellphone. At nang minsan pumunta ako sa bahay ng biyanan mo, eksakto naman, meron ka na iwang cellphone. Hiniram ko yun. At humingi ako ng tulong sa mga smartphone forensic expert para masuri ang gadget mo. Kahit deleted na yung mga text messages. Na-detect ng mga forensic expert at naroon ng mga ebidensya. Anong ebidensya? Mga text message ng babae mo. Siya ang naghanap ng hired killer. At ikaw naman ang nagpadala ng pera para ipambayad dito. Ha? Suktulan ang kasamaan mo, Perry. Sarili mong asawa, ipinapatay mo. Tama ang sabi ng anak mo. Ang mga katulad mo, dapat pinapatay din. Kung ako lang masusunod, dapat sa'yo, sinasalvage. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ba? Bakit niyo ako dinala dito sa police headquarters? Ano bang kasalanan ko? Tanggalin niyo nga ang boses ko! Huwag ka nang pumiglas, masasaktan ka lang eh. Sargento Remy, eto ako, please oh. Arestado na namin. Buti na sakotin niyo yung babaeng yan. Sige, tuloy niyo yan sa selda kasama ng kalaguyo niya. Ano? Ay! Wala akong alam sa sinasabi niyo! Wala akong kinalaman sa kasong yan! Wala! Wala! Ang ingay mo! Ang ingay mo! Diyan ka nga! Karina, Sinasabi ko na nga ba't nandito ka, Perry? Itinawid mo ba ako? Ha? Ha? please huwag kang magwala. Bakit nila ako inaresto? Hindi nila ako aarestuhin kung hindi mo ako idinawid sa kaso mo. Bobo ka! Bobo ka talaga! Boba! Boba! Para palang tigre ang Karinang yun, Perry.
Kaya dinala namin siya doon sa selda ng mga babae. Salamat naman, Sarento. Tumayo ka dyan. May dalaw ka. Sino ang dalaw ko? Ako, Perry. Rosalie? Ako nga. Napanood kong balita sa TV. Inaresto ka raw at ang kalaguyo mo. Ang sama mo talaga. Kung sino-sinong gusto mong idawit, yun pala ikaw mismo nagpapatay sa asawa mo. Umalis ka na. Wala nang dahilan para mag-usap pa tayo. Talagang wala nang dahilan para kausapin pa kita. Pero nagpunta ko rito para ipamukha sa iyong napakaswerte ko at hindi tayo nagkatuluyan. Dahil kung naging asawa kita, maaaring patay na ako ngayon tulad ng ginawa mo sa misis mo. Tama na! Pagkalipas ng 10 taon, ngayon ko lang naunawaan kung bakit niloob ng Diyos na mawala ka sa akin. Dahil kamatayan palang katumbas ng pag-ibig mo. Dahil sa lawahan ka, hindi mo alam ang tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal. Dahil pag nakakita ka ng iba na mas bata't sariwa, handa kang pumatay para makalaya sa pananagutan. Tama na, sabi! Maswerte pala ako kahit tumanda akong dalaga. At least, hindi ako natulad sa asawa mo. Buhay pa rin ako hanggang ngayon! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tapos na akong mamili. Ay, tama-tama. Nakapagluto na ako bago dumating ang apo ko galing sa school. Aba, si Jomar yun ah. Jomar! Kayo pala, Aling Delia. Salamat. Nakita ulit tayo dito sa palengke. Ang totoo, Jomar. Gusto talaga kitang puntahan sa bahay mo. Bakit ho? Gusto kong humingi ng pasensya sa masasakit na salitang minsan ay nasabi ko na sa iyo. Wala na ho sa akin yun. Kalimutan nyo na ho. Naiintindihan ko ho ang damdamin nyo. Nanay kayo ng biktima. Normal lang na magalit kayo. Pero ang pinag-ukulang ko ng galit, mga tao palang walang kasalanan. At isa ka na doon. Patawarin mo sana ako, Jomar. Wala na ho akong tampo sa inyo, Aling Delia. Medyo nalulungkot lang ho ako kasi hindi maganda naging kapalaran ni Lenny. Kahit uhuli na, tanggapin niyo ho ang aking pakikiramay. Salamat, Jomar. Salamat sa pangunawa mo sa damdamin ng isang inang katulad ko. Irish, anak, pakiusap. Lumapit ka naman sa akin. Hayaan mong mayakap kita. Ayoko lumapit sa'yo! Masama kang tatay! Salbay ka! Pinatay mo mama ko! Anak, Perry, sa ginawa mo, hindi ka lang mabibilanggo habang buhay. Buong buhay mo kasusuklaman ka rin na sarili mong dugo. nagsisisi na po ako sa mga nagawa ko, Inay. po! Iwanan niyo na salbay niya! Anak, patawarin mo ko. Siguro, Perry, balang araw, baka mapatawad ka rin ng anak mo. Dito na ako sa bilibid, tatantanay. Ang pakiusap ko lang po, huwag ninyong pababayaan ang anak ko. Hindi mo na siya dapat ihabilin sa akin. Aalagaan ko talaga ang aking apo.
Palalakihin ko, mamahalin, pag-aaralin. At sisikapin kong burahin sa kanyang isip ang trahedyang nangyari sa kanyang pamilya. Kahit wala ka, kahit maaga siyang nawalan ng ina dahil sa kabuhangan mo, titiyakin ko, makaka-recover pa rin ang aking apo. Ako ang siya magiging gabay niya upang muli niyang matanaw ang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang walang kapatawaran ang kahayupan mo. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Vilma Bromeo, Bobby Cruz, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, at si Susan Robles sa papel na Delia. Dilapatan ang tunog ni Jerry Mutiap. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.